Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 25, 2024. At ito, meron po tayong update dito kay dating Congressman Arnold Teves Jr. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung balita. Pinag-aaralan ng kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ang muling paghahain ng political asylum sa Timor-Leste. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, magsusumite sila ngayong araw ng mga argumento para depensahan ang dating congressman at isulong ang political asylum. Una nang humiling ng political asylum si Teves sa Timor-Leste noong May 2023, subalit ito'y na-deny. Pinag-aaralan din ng kanilang kampo na dumulog sa United Nations Commission on Human Rights dahil sa umunoy panggigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Huwebes nang maaresto si Teves habang naglalaro sa isang golf range sa Dili sa Timor-Leste habang na-extend ng 15 araw ang detention niya para bigyang daan ang pagdinig sa kanyang kaso. Ito daw si expelled Solon Teves ay hihiling ng political asylum diyan po sa Timor-Leste. At itong kanyang pagkakakulong ay na-extend. Ito, basahin natin itong report ng Philstar. Expelled lawmaker Arnolfo Teves Jr.'s camp is considering seeking political asylum in Timor-Leste as they explore various legal options following his arrest. O ito ay ayon sa kanyang abogado na si Ferdinand Topacio. Sabi niya, itong trial will resume, ngayong araw na ito, i-resume itong kanyang trial niya sa Timor-Leste. At sila ay magsasubmit ng argumento in support of other options. At isa nga dyan sa options ay ang political asylum. Etong political asylum ay dati pa niyang hiniling dyan sa gobyerno ng Timor-Leste pero siya po ay na-reject noong May 2023. The Timor-Leste legal team will meet tomorrow to explore other legal moves including bringing the persecution of Representative Teves to the United Nations Commission on Human Rights. One of the lawyers in Timor-Leste is a recognized expert on international human rights. Sabi naman ni Topacio, itong detention ni Teves has been extended by the Timor-Leste court to another 15 days maximum for the possible duration of the trial. Visitors allowed are his lawyers and close Filipino friend, pre-screened by Timor-Leste authorities and others upon the consent of Mr. Teves. Ayon yan sa legal counsel ni Teves. Teves was arrested on Thursday by Timor-Leste law enforcement while playing golf in Dili. Yung nakarang Biyernes naman, the Department of Justice said the government will consider all possibilities which include extradition and deportation for the expelled lawmaker to return or to be returned to the country. Ayan mga kababayan. At meanwhile, mismo ang presidente ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, sabi niya gusto niyang ma-expel si Teves mula dun sa kanyang bansa as soon as possible according nga sa National Bureau of Investigation. Sabi ni Horta, President Horta, sinabi niya yung kanyang earnest desire for immediate resolution of the case and emphasized the importance of expeditiously removing Teves from Timor-Leste. Gusto niya nang maalis kasi dagdag problema pa itong si Teves niya sa Timor-Leste. The agency also said that it is set to fly on Wednesday in the hopes of having Teves turned over to Philippine authorities. On March 4, 2023, Teves was implicated as the alleged mastermind in the assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo. The expelled lawmaker is additionally facing an arrest warrant related to a murder case involving the deaths of 3 individuals in Negros Oriental in 2019. In August 2023, the Anti-Terrorism Council labeled Teves as a terrorist, claiming that his leadership of an armed group led to orchestrating killings and a series of harassments in Negros Oriental. Teves was also charged for financing terrorism under Section 4 of the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, as well as similar provisions under the anti-terrorism law. Ayan mga kababayan yung ang kinaharap ni Arnolfo Teves Jr. Ito lang naman sa akin mga kababayan para sa akin. Bakit ba pinagpipilitan ni Teves etong political asylum? Sa tingin niyo guys, bakit niya pinagpipilitan itong political asylum?
Na-reject na siya nung una eh. Bakit na-reject? Kasi unang-una, malamang hindi siya qualified. Sino ba ang mga eligible for political asylum o refugee status? Eto mga kababayan, tingnan na natin gusto ko ipakita sa inyo para, ayan, tingnan natin. Bakit ba siya na-deny nung una niyang pag-request ng political asylum? Ito, asylum and refugee status are special legal protections available to people who have left their home country for their own safety and are afraid to return to any place within that country. Okay, sino ba ang nabibigyan o qualified sa political asylum o refugee status? Eto, you are unable or unwilling to return to your home country. Bakit? Because you have been persecuted there in the past. Okay. Or have a well-founded fear that you will be persecuted if you go back. Okay. Pangalawa, the reason you have been or will be persecuted is connected to one of the 5 grounds. Race, religion, nationality, membership in a particular social group, or your political opinion. So, bakit hindi qualified si Tebes? Kasi, although siya ay persecuted, siya ay pine-persecute because he is considered a terrorist. At meron siyang kaso ng pagpatay sa isang government official dito sa bansa. So, ibig sabihin, hindi siya pine-persecute because of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Kaya siya hinahanap ng gobyerno ng Pilipinas, pinababalik siya, kasi meron siyang kasalanang ginawa. Meron siyang di umano'y pinatay. Di umano. Kasi dadaan pa sa hearing yan, iimbestigahan pa yan kung totoo. So hindi siya qualified para sa political asylum. Ngayon, inuulit na naman niya. Magre-request na naman siya for political asylum. Bakit ba pinagpipilitan niya ang political asylum? Bakit sa tingin ninyo? Ito lang naman yan ganito lang kasimple yan Kasi wala na siyang escape. Wala na siyang nakikitang ibang paraan para makaligtas dito sa sa kaso niyang kinaharap dito sa Pilipinas. So ang ibig sabihin mga kababayan, base dun sa mga reklamo sa kanya at base dun sa mga ebidensya nila na pwede nilang ipresenta, alam nila matatalo sila. Alam nila na na delikado sila. Kaya ang ginagawa nila, pinagpipilitan nila na makakuha sila ng political asylum diyan sa Timor-Leste. Kasi yun na lang yung nakikita nilang paraan Yun na lang nakikita nilang way para makaiwas siya sa saan? Na masintensyahan dito sa mga kasong kinaharap niya. Kasi kung hindi ka naman guilty, sa totoo lang, kung hindi ka naman guilty, bakit ka matatakot harapin yung kaso mo? Ba't ayaw mong bumalik ng Pilipinas? Sasabihin niya kasi, ayoko bumalik kasi pag humarap ako dyan, sigurado, sentensyado ako. Sasabihin niya, kasi ginigipit ako ng gobyerno Ay naman lagi yung sinasabi, ginigipit kayo ng gobyerno Kanya din sinabi ni Bantag Di ba? Yung sinasabi ni Tebes na ginigipit siya ng gobyerno, sinabi rin ni Bantag yan. Ngayon, sinasabi rin ni Kibulo yan. Ginigipit sila ng gobyerno. Ang nangyayari kasi, ang tatapang ninyo, gumagawa kayo ng krimen, tapos ngayon, kapag kayo ngayon ay pinananagot na sa batas, sasabihin nyo, pinag-iinitan kayo ng gobyerno. Ay, lagi yung dahilan pinag-iinitan kami ng gobyerno, tapos gagawa kayo ng krimen, pagkatapos lalapit kayo dun sa malakas ninyong kapit. Sa totoo lang, si Bantag kanina lumalapit kay Duterte. Si Kibuloy kanina lumalapit kay Duterte. Ito lang si Tebes ang medyo alanganin, walang malapitan Kaya doon lumalapit sa Timor-Leste. Dahil wala na siyang walang escape mga kababayan. Sinabi nga, di ba sabi nila, kapag ikaw ay tumatakas o tinatakbuhan mo itong batas, isa lang ibig sabihin niyan. Guilty ka. Flight is a sign of guilt. Bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Kung ikaw ay sa tingin mo ay wala kang kasalanan, kung ikaw ay inosente, bakit pinagpipilitan mo yung asylum
Oh, kasi nga yun nga po yan mga kababayan. Wala na siyang ibang naisip na paraan para makaligtas dito sa napipintong pagsintensya. Siguro advance na siya mag-isip. Yari ako diyan. Sentensyado ako sigurado diyan. Oh. Kaya pinagpipilitan nila yung political asylum. 'Di ba? Kasi kung sa tingin mo naman na may laban ka sa kaso, bakit pipilitin mo 'yan? Na-reject ka na nga isang beses, kaya ulitin mo na naman. Saka hindi maniniwala sa iyo ang gobyerno ng Timor Leste kasi bago 'yan, siyempre magtatanong muna 'yan, mag-iimbestiga 'yan dito sa Pilipinas, bakit hinahanap niyo si Tevez? Ano ba ginawa ni Tevez dito sa bansa? Talagang pine-persecute niyo siya. Bakit? Ano bang ginawa nito? Ay pag nalaman, kasi po meron pong pinatayan eh. Marami pong pinatayan eh. O, sa tingin mo itong Timor Leste, bibigyan siya ng political asylum? Hindi sila magbibigay ng political asylum sa isang kriminal o alleged criminal. 'Di ba? Hindi po ganoon 'yon. Kaya itong sinasabi nila na political asylum, malabo pa ito sa sabaw ng pusit. Sa totoo lang, mga kababayan. Kaya kung ako kay Tevez, harapin mo na lang, sir, harapin mo na lang etong iyong kaso, 'di ba? At kung talagang wala kang kasalanan, di mapapalaya ka. Pero kung nagkasala ka, sok pa ka sa oblo. 'Di ba? Ganun lang naman po 'yun eh. O pag ikaw ay may kasalanan, sok pa ka sa oblo. Pero kung napatunayan mo wala kang kasalanan, o di laya ka, ayahay ang buhay, pwede ka na mag-golf araw-araw. Kampante ka na kahit mag-golf ka araw-araw, hindi ka uhulihin. O, kasi nga ligtas ka na eh. Ligtas ka na dahil nga pinatunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Pero kung tago ka ng tago, hihingi ka pa ng political asylum na minsan nang na-reject, ibig sabihin lang yan, talagang ayaw mong harapin yung kaso mo dito sa Pilipinas dahil malamang at sa malamang, hindi mo na may pagtatanggol sa sarili mo. Malamang sa malamang, guilty ka.